Hi, ako nga pala si Healthy Mind na magbibigay sa inyo ng kaunting kaalaman. Maraming salamat sa pagbisita mo sa aking video. Isa ka rin ba sa mga libo-libong tao na nahihirapan? Gusto mo din bang mabago ang pamumuhay mo sa araw-araw, yung mabayaran mo ang iyong utang pero wala kang idea paano ito mabayaran, o kaya mabago ang financial mo tungkol sa pera? Gusto mo rin makaluwag? Lahat tayo gusto ang umasenso sa buhay, lahat tayo ay nakakaranas niyan. Ang kinaibahan lang natin sa iba ay maaga nilang natutuhan ang pagbubudget, kaya nagagawa nila ang gusto nila at hindi sila nahihirapan pagdating sa usaping pera. Alam mo bang ang bawat problema sa pera ay may solusyon, at ang tanging solusyon lamang dito ay ang tamang pagbudget sa iyong pera. Ano nga ba talaga ang pagbudget? Ang pagbabudgeting ay maagang pagplano sa mga bagay na iyong pagkakagastusan, at dito mo rin makikita kung saan mo ginagamit ang iyong pera at malalaman mo din kung saan napupunta ang iyong pera or ang iyong kita, at gaano ba kalaki ang mga nagagastos mo sa araw-araw, at dahil dito malalaman mo kung ano ba yung mahahalagang bagay at hindi mahahalagang bagay na iyong pinagkagastusan sa araw-araw. Ang maganda rin sa pag-budget, maaari kang makapaglaan ng pera para sa emergency fund at business fund na magagamit mo sa oras ng pangangailangan. Halagang paghandaan ang mga bagay-bagay dahil sa hirap ng buhay, at ang maganda pa sa pagbu-budget, nandito rin yung maiiwasan mo ang labis na paggastos ng walang kabuluhan, at kung gusto mong makaipon at mabayaran ang iyong utang nang di ka nahihirapan, need mo talagang matuto ng pag-budgeting, dahil dito mo lang talaga magagawa makaluwag sa anong bagay na nakakagipit sa'yo. Ito yung isang tips para makapag-budget ka at makapagtabi ka din ng pera na magagamit mo sa oras ng pangangailangan. At isulat mo sa unahan ng papel yung total amount ng iyong kita. Tapos sa ibaba ay isulat mo ang 60% ng iyong kita na gagamitin mo sa iyong needs, halimbawa narito yung food, rente ng bahay at pagkain, or yung need mong pagkagastusan. Pangalawa, ang 20% naman ay gagamitin mo sa long-term savings tulad ng emergency fund at investment fund. Pangatlo naman ay 10% naman ay ilalaan mo sa retirement fund para maaga kang makag-retirement. Ang maganda sa maagang pag-retirement ay ma-enjoy mo ang bawat ginagawa mo, at ang isa pang maganda dito ay di mo kailangan umasa sa ibang tao tulad ng anak mo. Huwag nating gawing retirement fund ang anak, dahil alam naman natin sila din ay bubuo ng pamilya, kaya magandang paghandaan ang retirement. At pang-apat nam dito, ang 10% naman ay ilalaan mo sa short-term savings. Ito yung tinatawag nating panggasto sa mga bagay na magbibigay pa din sa'yo ng kaligayahan kahit na nag-iipon ka. Siguro ngayon meron ka ng idea paano mag-budget, dahil dito maging gabay sana ang na-i-share kong kaalaman sa'yo. Ngayon may idea ka na kung ano ba ang budgeting. Magagawa mo ng maayos ang problema mo sa pera. Sana nakatulong ako sa'yo. Salamat sa panunood.